Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay lifted. Ngayong araw ay ginugunita natin ang kapistahan ng pagtatanghal sa banal na krus, exaltation of the cross. Isang araw na hindi lamang pag-alala sa kasangkapang ginamit sa pagpatay kay Jesus, kundi isang malalim na pagninilay sa kahulugan ng krus bilang simbolo ng tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Juan, pinapaalalahanan tayo ng mismong puso ng pananampalatayang Kristiyano. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bago pa man banggitin ang talatang ito, sinabi ni Jesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito natin hinuhugot ang salita natin ngayong araw na ito, lifted, itinaas. Ang salitang itinaas ay may dalawang mukha. Sa mata ng mundo, ang itaas ay tumutukoy sa dangal, kapangyarihan, katanyagan at tagumpay. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na pagtaas ay ang kusang loob na pag-aalay ng sarili, pagtanggap sa sakit at pagpapahayag ng wagas na pag-ibig kahit sa gitna ng mga pagdurusa. Kaya't nang itinaas si Jesus sa krus, hindi siya inilagay sa pedestal ng karangalan kundi inilantad sa harap ng mundo bilang sagisag ng kahihiyan, sakit at sakripisyo. Subalit sa mata ng pananampalataya, iyon ang pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kapistahang ito ng exaltation of the cross ay hindi lamang paalala ng paghihirap ni Kristo. Ito ay isang pagpaparangal sa tagumpay ng kanyang pag-ibig na dumaan sa krus.
Ang krus ay hindi na lamang instrumento ng kamatayan, ito na ngayon ay naging trono ng habag, luklukan ng awa, daan ng kaligtasan. Kaya't sa bawat pagkakataong itinataas natin ang krus sa ating buhay, sa tuwing tinatanggap natin ang sakit, sa tuwing nagpupursige tayong magmahal kahit tayo nasasaktan, sa tuwing pinipili nating manindigan sa katotohanan kahit na tayo mag-isa, nakikiisa tayo sa pagtataas kay Kristo. At hindi ito walang saysay sapagkat ang krus na itinataas ay siya ring krus na nagpapagaling, krus na nagliligtas, at krus na nagpapalaya. Marahil sa ngayon, marami sa atin ang nakabigkis sa kanya-kanyang krus sa buhay. May krus ng pagkabigo, ng sakit, ng katanungan, ng pagkawala, ng takot. Pero ngayong kapistahan ng banal na krus, sinasabi sa atin ni Kristo, hindi ako natapos sa krus. Ang krus ang naging daan ko patungong tagumpay. Hayaan mong ang krus mo rin ang maging daan patungo sa akin. Ang pagninilay sa pagtataas ni Jesus ay hindi lang tungkol sa kung anong ginawa niya noon, kundi tungkol din sa kung paano tayo namumuhay ngayon. Tayo ba'y nakapako sa krus ng pagkakasala? O tinatanggap natin ito bilang lugar ng pagbabagong loob? Tayo ba'y sumusuko sa bigat ng krus? O iniaalay natin ito para sa kapakanan ng iba? Tayo ba'y naghahanap lamang ng Diyos ng himala? O yakap natin ang Diyos na ipinako at itinaas sa kahoy? Ang krus na minsang simbolo ng kahihiyan ay naging bandila ng panibagong pag-asa. Dahil sa krus, ang kabiguan ay may saysay. Ang sakit ay may tinutumbok at ang kamatayan ay hindi na ang wakas. Ano yung krus na kailangang itaas natin ngayon? Hindi para ipagmalaki, kundi para ialay. At paano tayo tinatawag ng Diyos na yakapin ito gaya ng pagyakap ni Kristo sa kanyang sariling krus upang maging daan ng pag-ibig at kaligtasan para sa atin at sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, itinaas ka sa krus hindi upang itanghal sa karangalan ng mundo, kundi upang isabuhay ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Sa krus mo nakita namin ang lalim ng iyong habag. Sa krus mo nakita namin ang liwanag sa gitna ng dilim. Turuan mo kaming yakapin ang sarili naming krus, hindi bilang parusa kundi bilang paanyaya. Paanyayang umibig, magsakripisyo at magtiwala. At kapag kami mahina, ipaalala mo sa amin na sa krus mo kami muling babangon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated mass sa ika-10 ng umaga, at ika-3 misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.